Sige po, tayo po ay sama-samang dumulog sa ating Panginoon. Amang banal na makapangyarihan, aming Panginoon na mabuti, tapat at kailanman hindi nagbabago. Patuloy ka po naming itinataas, itinatanghal sa kalagitnaan naming mga lingkod mo, Panginoon, na nagsasama-sama sa iisang layunin, Lord Jesus, na ikaw ay aming maitaas, ikaw ay aming maparangalan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba, Panginoon. Minsan pa, Lord Jesus, amin pong ina-acknowledge ang amin pong mga pagkukulang sa iyo, anuman pong mga nagagawa namin, anuman pong aming mga iniisip, anuman pong aming mga nasasabi, Panginoon, na nakakasakit sa iyo, na hindi nakakalugod sa iyo, Panginoon. Lord, lahat pong ito ay sinusuko namin sa iyo, Lord Jesus. At ang dalangin po namin ay patuloy mo pong paglinis sa bawat isa, nang sa gayon sa amin pong paglapit sa iyo, Panginoon. Taglayin po namin ang dalisay na puso, Panginoon. Ang puso, Lord Jesus, na handa na magpasakop, Panginoon, sa bawat layunin mo sa buhay ng bawat isa, Lord God. Amang banal, Panginoon, narito po kami kung malapit sa iyong banal na harapan. Punong-puno po ang aming puso, Lord Jesus, ng pagpapasalamat, Lord God. Sapagkat muli, isang linggo na naman po ang nagdaan na nakamit namin ang katagumpayan na nagbumula sa iyo, dakilang Diyos. Lord, maraming salamat sapagkat tunay nga po na napakaraming bagay na kami ay dapat ipatoo, napakaraming bagay na kami dapat ipasalamat sa iyo, Panginoon, sapagkat never kang nagkulang sa bawat aspeto ng aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat sapagkat minimit mo po kami sa lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. At never po namin naramdaman, Panginoon, na kami nag-iisa, Lord Jesus. Lord, salamat sa comfort, Panginoon, na pinaranas mo po sa amin kapag kami nalulungkot, Panginoon. Salamat, Lord Jesus, sa encouragement na ibinibigay mo po sa amin kapag kami nanghihina, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa lakas ng loob na pinagkakaloob mo po sa amin, Lord Jesus. Kapag kami pinanghihinaan, Panginoon, kapag kami nagdadoubt sa aming mga sarili, Panginoon, kapag kami nagdadoubt sa kapangyarihan ng mga salita mo, Lord Jesus. Lord, salamat po sa tapang, Panginoon, na pinagkakaloob mo sa amin kapag kami nakakaramdam ng pagkatakot, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat ang lahat ng yan ay hindi namin kayang gawin, Panginoon. Hindi namin maiisip, hindi namin mararamdaman, Panginoon, kung wala ang leading mo, Lord Jesus. Lord, salamat po sa pagkatunay nga na buhay ang iyong salita at never po, Panginoon, kaming nakarinig, Panginoon, ng mga anak mo na nagugutom, Panginoon. Bagkos lahat po kami ay busog, lahat kami ay masigla, lahat kami ay may ibayong kalakasan, Panginoon, sa tuwing kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon. Lord, salamat, salamat, salamat po sapagkat patuloy mo po kaming pinagkakalooban ng mga magagandang bagay, Panginoon, na amin din pong naibabahagi, amin din pong nasishare sa mga kapatiran namin, Panginoon, sa mga kamag-anak namin, sa aming mga katrabaho, Panginoon, sa aming nakikilala, Lord Jesus. Lord, tunay nga po, Panginoon, na hindi kami, Panginoon, haharap dito, Panginoon. Hindi, Panginoon, kami magkakaroon ng lakas ng loob, Panginoon, na tawagin ang pangalan mo. Hindi kami magkakaroon ng lakas ng loob, Panginoon, na ipahayag ang pangalan mo, Panginoon, sa mga hindi nakakakilala sa iyo. Kung hindi po namin nararamdaman, Panginoon, ng totohanan, Panginoon, ang mga pangako mo po sa amin, Lord Jesus. Lord, salamat po sa bagay na yan, Panginoon, at patuloy po kaming magpapasalamat sa iyo sapagkat ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, dakilang Diyos. Lord, sa oras na ito, tinataas po namin ang aming mga sarili sa iyo una, Lord God. Lord, batid mo po, Panginoon, ang desire ng aming mga puso, Panginoon. Alam mo po ang aming mga naisin, ang aming mga layunin, Panginoon, ang aming mga hiling, Panginoon, ang aming mga dalangin, Panginoon. Sabi mo nga, Lord Jesus, bago pa namin ito sampitin, Panginoon, alam mo na kung anong pangangailangan namin, Panginoon. Lord, hindi na po namin iisa-isahin. Subalit ang dalangin po namin ay patuloy mo po kaming kausapin, Panginoon, sa aming mga quiet time. At patuloy mo po, Panginoon, ihayag sa amin ang perfect timing, Panginoon, kung kailan namin makakamit ang mga bagay na hinihiling namin na aayon sa kalooban mo, Lord Jesus. Lord, sabi nga ng pagtotoo ng anak mo, Panginoon, na hindi namin ipipilit, Panginoon, ang gusto namin, Lord Jesus. Pagkos kami ay matyaga, Panginoon, at buong may patience, Panginoon, na maghihintay sa timing, Panginoon, ng mga bagay na gagawin mo po para sa ikabubuti ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ang dalangin po namin, patuloy mo po kaming samahan, Lord Jesus, sa araw-araw. Patuloy mo po kami, Panginoon, gisingin. Patuloy mo po kami, Panginoon,
kausapin sa lahat ng mensahe mo, sa mga mensahe ng awitin mo, Panginoon. Hayaan mo po lahat ng ito ay maging kagamit-gamit, Panginoon, upang patuloy kaming mamulat, Lord God, sa tunay na layunin mo sa buhay ng bawat isa sa aming dakilang Diyos. Lord, gayon din po, itinataas po namin sa iyo ang panambahan mong ito, Lord God. Lord, narito kami, nagkakaisa, Panginoon, na inaangat ang Grace from Heaven Church, Panginoon, sa iyong banal na harapan, Lord God. Lord, ikaw po ang nagtayo nito, Panginoon, at ang mga manggagawa mo ay instrumento lamang po, Panginoon, sa pagpapalawak at pagpapatuloy ng gawain mo, Lord Jesus. Subalit ang lahat ng ito ay nagaganap, nangyayari, Panginoon, ang mga gawain namin dahil sa iyo, Panginoon, at para lamang sa iyo, dakilang Diyos. Kaya naman ang aming dalangin, Panginoon, ay patuloy na magbunga, Panginoon, patuloy na lumawak, Panginoon, patuloy na lumago ang ministeryo mo, Lord Jesus. Lord, gumamit ka po, Panginoon, ng mga babae at lalaki na siyang patuloy na tatayo, Panginoon, maghahayag ng mga salita mo, Panginoon. Hahayo, Lord Jesus, hahawak ng mga instrumento, Panginoon, aattend sa Bible studies, Panginoon, aabot sa mga anak mo na hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord Jesus. Lord, ang aming bilang ay pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, at tanging sa iyo lamang, Lord Jesus. Lord, naniniwala po kami na hindi masasayang ang aming pagpapagal sa iyo, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na makakasama mo po kami, Panginoon. At aanihin po namin ang lahat ng ito sa muli mong pagbabalik, Lord Jesus. Kaya naman, Panginoon, tinataas po namin ang bawat isa, Panginoon. Ang aming dalangin ay kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na encouragement, Panginoon, sa bawat isa. Gamitin mo po kami, Panginoon, upang maging kalakasan ng aming mga kapatid, Panginoon. Hayaan mo po na magkaroon ng power ang aming mga panalangin, Lord Jesus, nang sa gayon sa bawat kapatid naming pinapanalangin, Panginoon, naroon at naroon matatanggap nila, Panginoon, ang bunga ng aming mga panalangin, ang aming pag-iyak para sa kanila, dakilang Diyos. Gayon din po, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, Lord Jesus. Lord, binigyan mo po kami ng power na magpagaling, Panginoon. Kaya narito ang Grace from Heaven Church, Panginoon. Inaabot po namin ang aming mga kapatid na may sakit, Panginoon. Hindi po namin sila abot physically, Panginoon. Subalit alam po namin, Panginoon, na alam mo kung nasan sila. Alam mo kung kanilang kalagayan, Panginoon. Alam mo yung needs nila, Lord Jesus. Lord, hayaan mo pong itaas po namin sila sa iyo, Panginoon, na may pagpapakumbaba, Lord God. Lord, imit mo po sila, Panginoon. Kausapin mo po sila, Panginoon. Hayaan mo po na patuloy na maihayag ang kabutihan mo sa buhay nila, Lord Jesus. Nang sa gayon, Panginoon, sila ay mabangon sa kung anumang kinalalagyan nila, Panginoon. Ma-realize nila, Lord Jesus, na ang buhay, Panginoon, ay kulang kung hindi po namin ito i-spend, Panginoon, ng kasama mo, dakilang Diyos. Lord, salamat po sa mga anak mo na ginagamit mo patuloy upang gawin, Panginoon, ang gampanan, Panginoon, ng aming mga gawain dito sa lupa, Lord Jesus. Lord, sa mga pastor namin, Panginoon, sa mga leaders namin, Lord Jesus. Lord, lahat po sila ay tinataas namin sa iyo, Panginoon. Lord, kami po ay nagpapasalamat, Lord Jesus, sapagkat tunay nga po, regalo po sila sa amin, Panginoon. Lord, salamat po sapagkat naroon yung pagnanais nila, Lord Jesus, na sa kabila, Panginoon, ng hirap, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na hindi madali, Lord God, ang maglingkod, Panginoon, na ialay ang aming mga buhay sa iyo at talikuran, Lord Jesus, ang buhay, Panginoon, na ninanais ng aming mga katawan. Subalit narito ang mga lingkod mo, Panginoon, buong puso, Lord Jesus, at andang magpasakop sa iyo, Panginoon. Lord, hayaan mo pong itaas namin sila sa iyong banal na harapan, Panginoon. Lord, power of the Holy Spirit ang amin pong dalangin sa bawat isa sa kanila, Lord God. Ikaw po ang magbigay ng apoy sa kanila, Lord Jesus. I-empower mo po sila, Panginoon, nang sa gayon saan mo man po sila dalhin, Panginoon. Apakan ng kanilang mga paa, hawakan ng kanilang mga kamay, ang powerful na salita na kanilang bitawan, Panginoon. Lahat pong ito ay magkaroon ng bunga, magrema, Panginoon, sa lahat ng aming mga makakausap, Panginoon. Lord, use us, lead us mightily, powerfully, and effectively, O Lord. Lord, alam po namin na hindi po namin makakamit yon, Panginoon. Batingaw na umaalingaw-ngaw lamang po kami, Panginoon, kung wala ang pagsama mo, Lord Jesus. Maging ang panalangin ito ay walang silbi, Panginoon, kung hindi mo po kakasihan ng iyong Santong Espiritong Banal, Panginoon.
Kaya naman buong-buo, Panginoon, ang aming pagtitiwala, Lord God, ang aming pagtaas ng aming mga panalangin sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang siyang makakapangyari ng lahat ng bagay, Lord God. Lord, hallelujah, Jesus. Patuloy mo po kaming i-meet, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, na magkaroon kami ng sigla, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon. Iba yung kalakasan, Lord Jesus. Kagalakan, Lord God, Panginoon, ang aming pong patuloy na maramdaman, Panginoon, sa patuloy na paglilingkod sa iyo, Lord God. Lord, itinataas din po namin ang bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, ikaw ang kumilala ng bansa mong ito, Panginoon. Lord, ikaw ang nagluklok ng mga namumuno sa aming bansa, Panginoon. Ikaw ang nagtatalaga ng lahat ng bagay. Ikaw ang nagpapangyari ng lahat ng bagay, Panginoon. Kaya naman lahat ng ito ay muli naming pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Patuloy naming nire-renew, Lord Jesus, ang aming trust, Panginoon, na maraming bagay na mabuti ang mangyayari pa sa bansang Pilipinas ayon, Panginoon, sa naisin mo, Lord God. Patuloy mo pong gabayan ang mga anak mo, ang mga manggagawa mo, Panginoon, na niluklok mo sa bansang ito upang pangunahan kami, Panginoon. Hayaan mo po na maging effective silang mga tagapamahala, Panginoon. At hayaan mo rin po, Panginoon, na hindi lamang po mag-end sa pagpapamahala, Panginoon, ng aming gobyerno, Lord Jesus, ang kanilang gampanan, Panginoon, bagkus makilala kanila, Panginoon, nang sa gayon sa lahat ng kanilang proyekto, sa lahat ng kanilang plano, sa lahat ng kanilang gagawin, unahin nila, Panginoon, ang mga bagay na nakakalugod sa iyo, Panginoon. Ngayon din, Lord Jesus, inaabot po namin ang bansang Israel, Panginoon. Lord, hindi po lingid sa iyo ang nangyayari, Panginoon. Ang kaguluhan, ang gera, Panginoon. Ang takot, Panginoon, na nararamdaman ng mga tao sa bansang iyon, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat naroon, Lord Jesus, ang kapanatagan, Panginoon, na kung sila itataas namin sa iyo, Panginoon, mangyayari, magaganap, Panginoon, ang layunin mo para sa bansang iyon, Lord Jesus. Lord, maraming salamat po minsan pa, Panginoon. Maraming salamat sa gawain ito, Panginoon, na patuloy na magpapalakas sa mga anak mo, Lord Jesus. Hayaan mo po na ikaw ang patuloy na sumama sa amin hanggang sa pagtatapos po ng gawain mo, Panginoon. Maramdaman, maranasan namin ang pagkilos ng iyong Santong Espiritong Banal, Panginoon. Marinig ka namin ng tuwiran, Lord Jesus, sa mensahe na ipapahayag, Panginoon, ng lingkod mo na narito, Lord God. Lord, hayaan mo po, Panginoon, na baunin namin ang kapangyarihan mo, Lord God, sa pagtatapos ng gawain ito, Panginoon. Kapangyarihan, katagumpayan, Panginoon, ang aming pong pinapanalangin, Panginoon, sa iyong banal na harapan, Lord God. At muli, Lord Jesus, ang lahat ng panalangin ito ay siniselyuhan namin, Panginoon, ng iyong dugo, Lord Jesus, ng kapangyarihan ng pangalan mo, Jesus, Panginoon. At amin pong kiniklaim at buo ang pagtitiwala, Panginoon, na magkakaroon ng answered prayers, Panginoon. Magiging sapat na naman ang dahilan upang kami tumayo, magpatotoo sa susunod na linggo, Panginoon. Lord, salamat sapagkat na-excite kami sa mga bagay pa na maa-achieve namin sa pamamagitan ng kapangyarihan mo, O Lord. Kaya naman amin pong maingat na ibinabalik ang pasasalamat at pagpupuri sa iyo, Panginoon. Minsan pa, Lord Jesus, tanggapin mo po ang aming pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mainit na umaga. Yes. Amen. At mainit na tanghali. Mainit na hapon. Palakpakan natin ang Diyos. Glory to God. So huwag tayo magpadaig sa init. Yes. Dapat daigin natin ng init. Init ng pananampalataya. Amen? Yes. So dapat ganoon. Dahil gano'n mang kainit ngayon, salamat pa rin tayo dahil may hangin. Yes. Unlike sa impyerno, walang hangin doon. So mas mainit pa rin po doon. So lahat po tayo ay handa na makinig ng Word of God. Amen. Sa prayer pa lamang talagang mayroon ng Ricardo na nagbibigay panlasa. Dapat tayo ay lalo pang magutom pagdating po sa salita ng Diyos kasi punong-puno ng mga Ricardo yung ating pag-uusapan. Amen. Hindi lamang po dyan, ayon doon sa inyong mga patotoo. Diba? Kung maano mang kainit ang panahon, ganoon din kainit ang inyong mga patotoo. Nagpapakita na talagang ang Diyos ay buhay.
sa ating pong mga buhay. Dahil kung hindi kayo nakaranas ng mga sakit o mga kirot sa inyong mga puso, ito'y nagpapakita na wala si Jesus. Pero salamat na may kirot dahil meron na sa atin si Lord. Amen? Amen. Talaga yung word parang, ano? Yung inyong pinapaliwanag niya sa Romans chapter 8:20 ba yun? Opo. Talagang nakaka-challenge yun. Naka-address po yun doon sa lahat na nakakaranas ng kirot. Amen ba tayo? All things good. Diba? Lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin mabuti, either man negative or positive man yan, lahat yan mabuti dahil may layunin ng Diyos sa buhay po natin. Okay? Tingnan nyo po muna yung katabi nyo. Okay, sabihin mo, bawal mag-cellphone ngayon. Bawal mag-cellphone ngayon. Wala palang mga cellphone kaya di pwede sabihan, ano? Mamigay tayo ng cellphone. Okay, so open your Bible in Book of James. Santiago 1, versikulo 2 hanggang 4. Akmang-akma ito sa versikulo nyo, sa Romans 8:28. Okay, nandiyan ba kayo mga kapatid? Romans 8, ay Santiago pala. Nasa Romans na kaya ako. James chapter 1 verse 2 to 4. Okay, so wala tayong, meron na operator tayo. Okay, basahin ko po sa wikang Tagalog. Yung Santiago 1, versikulo 2 hanggang 4. Listen carefully, church. So, makinig po tayo ng Word of God ngayon. Huwag tayo magpa-istorbo. Dahil ang salita ng Diyos makapangyarihan. Sabi ka na ni Pastora, konting tiis lang daw. Konting tiis na lang. Malapit na si Jesus. Amen. Gaano man katagal yung 1,000 years. Konting tiis pa rin doon. Kaysa yung kapalit ni Lord ay eternal. Amen. Yung 1,000 years old, maliit pa sa Panginoon yun. One day lang. Diba? Kasi sa 1,000 taon, isang araw maliwala, mabigat. Santiago 1:2-4 says, mga kapatid, magala kayo kapag kayo dumanos ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos inyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Verse 4, dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po sa kadaling manalangin. Ama, narito kami sa iyong harapan, dumulog na may pagpakumbaba at nagtitiwala na ikaw, Diyos, ang sasama sa amin ngayon. Hayaan mo malang ng Espiritu ang siyang mangusap, magpaunawa sa bawat isa. Ang salita mo'y matanyag, mahayag sa bawat puso namin. At ikaw lamang, Panginoon, patuloy magpalago upang umulad ang aming pananampalataya, upang magamit kami hindi lamang po sa gawain ito, kundi sa iba't ibang layunin mo, Panginoon, para lumawak pa ang iyong ministeryo dito sa lupa. Narito, Diyos, ang iyong alipin, gamitin mo for your own glory, honor, and pleasure, Father God. Hayaan mo ikaw patuloy maparangalan sa buhay ko. Ganda mong puso ng bawat isa gawing matabang lupa, O Diyos. Hayaan mo, Lord God, na makamit nila ang mensahe mo ngayon ayon po sa kanilang pagtitiwala sa iyo. Kami samot panalangin sa pangalan ni Jesucristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Palakpak sa Diyos sa buhay. Amen. Ayun. Yung dapat huwag tayo magpatalo sa init. Amen. So, tungayan po natin yung sinabi nyo kanina about pain. Pain, sakit, kirot. Amen? So, kasi kanina marami nagsabing sakit, ang sakit pala. Diba? Tapos yung ibinigay naman ni Pastor Romans 8:28, puro din sakit yun. Diba? Puro sakit tayo ngayon. Iba naman sakit physical, hindi sakit na sickness. Amen? Emotional. Amen? So, doon natin makita yung mga sakit na to. So, pagdating po sa sakit or kirot sa buhay, lahat ng tao ayaw. Amen? Ayaw. Kahit ako, ayoko. Di ba? Kahit ako, ayoko ng sakit. Dahil ang hirap na mayroon kang nararamdaman na kirot, hapdi, or sakit sa iyong pong damdamin. Ayaw, kahit sabihin mo, ayaw sa tao. May sakit sa pisikal, may sakit emosyonal. Mayroon pa kayo nagsabi, may sakit sa pera. O, nag-imin pa yun. Minadala mo sino yun, di ba? Talagang maraming sakit. Di ba? Maraming sakit na nangyayari sa buhay po natin. Pisikal, emosyonal, financial. Kahit lahat ng yan nangyayari sa buhay po natin, kahit anong iwas natin, nangyayari at nangyayari pa rin. Amin mga kapatid. Agree ba kayo? Di ba? Ayaw nating masaktan.
Kaya tayo umiiwas, lumalayo, ayaw nating masaktan, pero ang nangyayari pa rin. Marami pa rin tayong naramdaman mga sakit sa buhay. Amen? Kaya tayo, kahit anong iwas, hindi tayo makakatakas. Sakit is physical, tingnan mo natin. Sino bang gustong masugatan ka? Ayaw, di ba? Di ba? Ayaw natin masugatan. Ako, nasugatan ng isang araw. Ang sakit eh. Masakit. Ayaw natin. Kaya minsan pagdating sa kutsilyo, iwas tayo or either naman ingat tayo para hindi tayo masugatan. Pero, sugatan pa rin. Ano? Kahit anong ingat. Nangyayari pa rin. Tama mo mga kapatid, di ba? Hindi naman, di ba? May mga sakit pa rin tayong naranasan. Ayaw natin mabukulan. Ayaw natin magkasakit. Pero talagang hindi naiiwasan ito sa buhay natin. Yun ang sinasabi ko kanina, kahit anong gawin natin, nangyayari at nangyayari pa rin. Kahit anong iwas, dumarating at dumarating pa rin. Sakit emosyon. Diba? Ayaw natin masaktan ang ating damdamin. Dahil, siyempre, makirot, masakit. Diba? Pero nangyayari at nangyayari pa rin. Ayaw natin ng kaaway dahil ito yung pisa ng kerot. Diba? Ayaw natin mabukulan. Diba? Ayaw natin ng break up kasi masakit. Pero nai-inlove pa rin. Tama ba? Hello, nandiyan ba kayo mga kapatid? Kayo nagsabi kanina, di ba? Masakit ang break up. Tama. Pero nai-inlove pa rin. Gusto pa rin talaga yung pain. Di ba? Parang ayaw nyo, pero gusto nyo pala. Di ba? Kaya sabihin natin talagang totoo naman yun. Sino pa hindi nakaranas ng break up dito? Di ba? Lahat tayo siguro halos. Amen. Pero, nai-inlove pa rin tayo. Amen. Kasi mayroon pong magandang nangyayari after ng pain. Yes. Yun ang dapat natin mauunawaan, mga mahal kong kapatid. Kaya kahit anong ayaw natin, sa pain, nangyayari at nangyayari pa rin dahil mayroong reason, may purpose ito sa buhay po natin. Kaya pag-usapan natin ngayon, pain is a blessing. Agree ba kayo doon? Sabihin nyo nga, pain is a blessing. Blessing po yung pain. Amen. Kanina, ayaw na sakit, di ba? Ngayon, tandaan nyo, pag may sakit pala na naramdaman tayo sa buhay, pagpapala pala to. Ang alam na kasi natin ang pagpapala, yung maginhawa yung buhay natin. Totoo naman yun. After ng pain, mayroong blessing nga, oh. Akala ko gain. Diba? Pag may pain ka, may gain. Blessing naman talaga, totoo yun. Diba? After ng pain, may gain talaga nangyayari. Agree ba ka doon, mga kapatid? Diba? Sino ba nakaranas na nagigirap ang buhay after nangyayari? Ginawa. At maganda na nakaranas ka ng hirap sa buhay dahil doon tayo natututo. Amen. At ayaw natin ipa-experience to sa ating mga anak. Okay? Kung agree po tayo sa mga bagay na yan, na talagang blessing po ang pain, itanggapin natin. Agree ba tayo? Okay? Tingnan natin yung mga nanay. Di ba? Yung mga nanay, alam nila na masakit mga anak. Pero nanganganak pa rin. Di ba? Imagine nyo, no? Di ba? Totoo ba yun? No? Di ba? Kaya sabi ko sa inyo, kahit anong ayaw nyo, iwas nyo, nangyayari pa rin. Okay, mga nanay, kahit ilang busy kayo mga anak, okay lang kung sakit. After naman doon, may gain. Amen. Di ba, pag nakita mo yung anak mo, super blessed ka. Super saya mo. Amen? Kasi pag nakita mo, ay salamat, ang guwapo ng anak ko. Ay salamat, ang ganda ng anak ko, kamukha ko talaga. Okay, so dahil after ng pain, talagang mayroong magandang nangyayari. Bakit yung mga nagja-jogging, alam nila masakit sa katawan, pero nagja-jogging pa rin? Di ba? Bakit si Paulo? Di ba? Mahilig siya mag-gym. Di alam niya, pag nag-gym ka, masakit sa katawan niya after, pero nagbabayad pa siya ng registration. Tama ba, Paulo? Di ba? Di ba? Ginagastusan pa yung pain. Amen? Di mo na buhay, ba't nangyayari yun sa buhay natin? Nagbabayad ka, tapos tuwing pasok mo, bayad ka ba? Tapos pagdating mo sa bahay, sakit naman ang katawan ko. O, di ba? Paulit-ulit na lang. Umaayaw tayo, pero gustong-gusto pa ka natin. Hindi talaga tayo nakakaiwas, di ba?
So yung mga nangyayari sa buhay po natin mga kapatid, bakit po ang pain ay blessing? Why? Pain is necessary. Okay, pain is necessary. Pag sinabi necessary, kailangan. Part ng buhay po yan. Para itong pagkain, inumin, or damit na gumagawa o kumikilos sa buhay po natin. Part ng buhay natin yung kailangan mong kumain, uminom, magdamit. Ganon din pala yung mga kirot na naranasan po natin sa buhay. Bahagi na ito ng buhay natin. Ayaw man natin sa hindi, part na ng life natin bilang mga Christian. Amen, do church. Part na yung pain. Diba? Kasi necessary. Kailangan talaga part ng life natin yun. Tingnan natin yung verse 2. Ang sabi niya sa verse 2 ng ating teksto, magalak kayo kapag kayo'y dumanas ng iba't ibang pagsubok. Tingnan niyo po yung word na ginamit po ni James. Diba? Magalak kayo sa mga tuwid. Yung word na sinabing magalak, ibig sabihin mga kapatid, talagang mayroon tayong mga problema sa buhay na hindi po maiiwasan. Okay? Hindi maiwasan. Pag sinabing magalak kayo, ibig sabihin yung problema, part na ng buhay. Yung sakit, kirot, hapdi na na-experience natin, ito pala ay part na ng buhay natin. Kaya nga, necessary. Kaya pag may problema, magagala ka, pwede ba yun? Ang hirap sabihin na ikaw ay namatayan, magala ka. Di ba? Pwede ba yun? Ang hirap. Di ba? Ang hirap pang magalak. Mahirap talaga magalak. Pwede ka pang magalak kung ikaw ay nawalan ng cellphone, lalo kung mamahalin. O, di ba? Hindi tayo pwede noon. Di ba? Tingnan mo yung word lang na ginamit. Mahirap. Pag ikaw ay nawalan, mahirap kung ikaw ay namatayan, mahirap kung ikaw ay nasunugan, mahirap magalak. Pero ang gusto ipakita ni Paul o ni James dito sa word na to kung bakit tayo magalak in times of trials, in times of testing. Diba? Bakit po? Dahil po itong mga bagay na ito, bahagi na ng buhay natin. At ang gusto pa natin ipakita ni James dito, harapin. Amen? Harapin ang problema. Huwag nating takasan. Okay? Ito yung gusto makita ni James sa chapter 1 verse 2. Na kung bakit tayo nagagalak, pag may problema, huwag takasan. Harapin. Okay? Pangalawa, ano bang gusto makita ni James dito? Bakit harapin natin? Tayo po ay nagtagumpay na. Tayo po ay mananagumpay. Agree ba tayo doon? We are victorious. Amen. Amen. Sinabi ni Jesus yan sa cross. It is finished. So, ibig sabihin, lahat ng mga anak ng Diyos nagtagumpay na. At dapat, pag may pain, ang sabi ni James, bakit tayo magalak? Pasalamatan mo. Amen? Pag mayroong sakit, kirot, naramdaman natin sa buhay, dapat natin pasalamatan ito. Bakit po? Dito tayo natututo. Amen? Dito tayo lumalago. At dito nagpapakita na ikaw nga ay anak ng Diyos. Amen? Na pag ikaw ay anak ng Diyos, ang dami mong ma-experience na trials. Para kang isang manggang hinog na binabato. Mahulog ka lamang. Ganon sa buhay Kristiyano. Di ba? Kaya hindi tayo makakataka sa pain. Part na ng buhay natin dahil tayo lumalago, umuunlad. Dapat ang ating pong mga pananampalataya. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Listen carefully mga kapatid ko sa pananampalataya. Bakit po sinabi ni Pablo, ni James, na dapat tayo magalak? 1 Corinthians 10 verse 13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yon. Tingnan po yung word na ginamit. Bakit pala tayo magagalak in times of trials? Dahil sinabi mo ng word dito na yung pagsubok pala na nangyayari sa buhay natin, paulit-ulit na lang. Nangyayari na ito noon. Di ba? Kung ikaw ay sinusubok na sa pagdating sa pera, yung mga tao noon
magtagumpay sila. Kung ikay sinubok sa asawa mo, sa anak mo, sa kapitbahay mo, naranasan na rin po ito ng ibang tao at nagtagumpay din po sila. Kaya nga in times of trials, dapat tayo ay magsaya. Harapin, huwag takasan. Amen? Yun ang gusto ni Santiago, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Dahil yung mga nangyari sa buhay natin, parang rutina lang. Sa buhay natin na nangyayari. At pag nalampasan mo yun, mayroon na namang isa. Habang nandito tayo sa lupa, paulit-ulit na lang. Ngayon, pera. Nalampasan mo yung pera. Sunod na araw, bayaran na naman sa kuryente. Di ba? Ang dami. Sunod na araw, iba na naman. Parang stepping stone, umakyat tayo. Parang ito hagdanan ng ating paglago sa pananampalataya. Matapos mo yung mapagtagumpayan yung isa, mayroon na naman. Hindi po tayo nawawala ng challenge sa buhay habang nandito pa tayo sa lupa. Amen? Kaya nga, counting tayo, sabi ni Pastora, dahil yung reward naman sa atin ng Lord, eternal happiness. Amen? Yung kalungkutan, yung kirot, yung sakit, naramdaman natin dito sa lupa, pansamantala lang yan. At yung kapalit naman nun ay habang buhay na ginawa. Okay? Una pinakita dito, routine na pala yung buhay, yung mga pagsubok, paulit-ulit na lang. Pangalawa, yung pagsubok na binigay sa iyo at sa akin, kaya natin yon. Kasi ang Lord ayaw pala niya magbigay ng higit sa inyong makakaya. Amen ba, church? So, meant to say, na pinapakita ng Lord dito na lahat ng mga pagsubok na nangyayari sa buhay natin, kaya natin ito. Bakit? Anong sabi dito ni Lord? Bibigyan kanya ng lakas. Sa lahat ng mga pagsubok o sakit naranasan natin sa buhay, hindi ka naging isa, kapatid. Kasama mo si Jesus. Amen ba tayo doon? Kasama mo si Jesus. Ang pinakamaganda doon sa lahat ng mayroon pong mga pain na naramdaman sa buhay, ang pinakamasarap na mayroon kang katuwang. Tama? Mayroon kang katuwang. Ang hirap na nag-iisa. Wala kang mapagsabihan. Tama mo ba? Hindi ka rin pwede magsabi doon sa kapwa mo. Baka may, chismis ka lang. Di ba? Ang kagandahan doon, hindi ka nag-iisa, kapatid. Sabi ni Lord, bibigyan ka ng lakas para mapagtagumpayan mo yon. Ibig sabihin, kasama mo si Lord para magtagumpay ka sa mga trials mo sa buhay. Amen? Kaya huwag nating takasan kahit po yung mga anak ng Diyos, kahit yung mga disipulo, mga believers in Christ, hindi po sila nakakaiwas pagdating sa pain. Unahin na natin si Jesus Christ. Nakaiwas ba si Jesus? No! Di ba? Nung pinako siya sa cross, naramdaman talaga yung sakit. Eh kung ako, Jesus, bakit ko gagawin yun? Hindi naman para sa akin yun. Ginawa niya yun para sa atin yun. O di ba? Si Job. Puro G tayo ngayon. Si Job. Kilala yung si Job? Di ba? Si Job, tidak mo lang asawa. Nagkasakit. Nawala ng anak. Nawala ng hanap buhay. Ang sakit nun. Di ba? Ang sakit nun, nawala sa iyo lahat. Wala naman siyang ginawang mali. Hindi naman siya nagkasala. Pero naramdaman niya yung pain. Pero after nun, sabi nga may gain, binalik ni Lord ang lahat na nawala sa Kanya. O di ba, napakaganda? Ang lahat ng nawala sa atin kung hindi kalooban ng Diyos, papalitan ng Diyos yun ng doble. Triple. Kaya pag may pain, tanggapin po natin. Joseph! Si Joseph, kilala natin si Joseph, yung anak ni Job, o ni Jacob. Di ba? Binugbog siya ng kapatid niya. Hinulog sa balon. Bininta. Pero dahil sa kanya, nabuhay ang mga Israelita. Amen? Kaya hindi mawala yan sa tahanan na talagang mayroong kapatid. Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Amen? Hindi mawala talaga yan. Mayroon talagang yayaring galon. Pero tandaan mo, kung ikaw ay inaapi, kung ikaw ay minamaliit ng kapatid mo, kung sinabihan kang bubo ka, hindi pala nila alam na ikaw pala bilang bubo blessing ka pala para sa kanila. Nakuha niyo po mga kapatid? Tandaan nyo, kahit maliit man ang tingin nila sa iyo, darating ang araw, ikaw pala ay blessing para sa kanila. Bakit? Lahat ng bagay na pain, ito po ay nag-create ng blessing sa buhay natin. May church, may kilala akong tao, totoo yun. Ano siya? Bakla siya. Bakla talaga siya. Talagang sinisipa. Kasi alam naman natin, pag magkapatid, ayaw naman yung baklang kapatid. Tama mo ba? Kahit kayong tatay, sinisipa din. Oo,
Naawa ako doon. Pero hindi naman siya naglalandi. Oh, sorry for this word, ano? Hindi naman siya talaga yung nature niya yon. Oo, hindi na. Ano tawag mo sa doon? Naglaladlad. Oo, yun. Hindi naman naglaladlad. Pero yung nature niya, hindi ako doon disagree. Nangyayari talaga nature niya yun nang sinilang siya Huwag mo lang yung gawin yung mga bagay na mali. Di ba? Huwag mo lang gawin yung sabi ni Pastor na naglaladlad. Okay? So, inaapi siya. Talagang alam mo, pag tatay talagang inaapakan siya. Gusto na patayin. Wala akong anak na ganito. Wala. Pero tingnan mo, naghirap sila, nagkasakit yung tatay niya. Yung tao na yun na inaapi nila, yun ang nagpapagamot sa tatay niya. Yun ang nagpapaaral sa mga kapatid niya. Yun ang nagbigay ng pangangailangan nila. Magaling siya magdiskarte. Magaling siya maghanap ng pinagkakitaan kahit wala siyang natapos. Ang galing niya mag-pedicure, mag-manicure, o di ba? Mag-revan. Ay, ang lakas ng kita dyan. Tama mo mga kapatid, di ba? Tingnan mo, nakakatulong siya sa pamilya niya. Yung taong minamaliit nila, yung taong inaapi nila, yun pala ang naging daan para mabuhay sila. Kaya huwag tayong mapang-api sa kapatid natin. Amen? Minsan, pag may kapatid tayo, bubo ka talaga! Huwag ganon. Huwag ganon. Huwag tayo magsalita ng mga bagay na masakit. Bakit sa pain? Kasi basic daw di ba? Okay, so tingnan mo natin yung resulta na may mga bagay na akala natin pangit sa paningin natin. Pero hindi pala. Ito pala ay pagpapala para sa atin. Agree ba tayo doon, mga kapatid? Palagpakan na natin si Lord. Okay, pain is a blessing. Why? Okay, pain is necessary. Amen? Pangalawa, pain is a blessing. Bakit? Pain is the door of opportunity. Agree ba kayo doon? Pwede ba maging opportunity yung pain? Parang hindi. Pwede. Di ba? Hindi natin masabi. Di ba? Kasi akala, bakit opportunity yan? Ang sakit nga, ang kirot nga O, di ba? Pero di ba sabi ni Ate Zay? Kung naghintay siya, mas best. Pero mas best yung nakuha niya ngayon. Tama ba tayo mga kapatid? Di ba? Nasaktan na siya noon, pero yung kapalit naman, malaking blessing. Saan niya makakita ng anak ng Diyos? Kristiyano yung asawa niya. Saan niya makakita na yung asawa niya ay provider? Amen? Kasi kadalasan ngayon mga tatay, hindi provider. Magaling lang manghingi, mag-judge. Maghanap pala, mapaghanap, magmakdo, mando, pero wala naman binibigay. Di ba? Di ba mga tatay, pagdating ng bahay, anong ulam? O baka kala mo, 1,000 binigay sa araw-araw, di naman. Okay ba? Tapos, tuyo na naman. Itlog na naman. Sardinas na lang. Naku, mapaghanap. Kala mo, libo-libo yung binibigay. Di ba? O, mapasalamat si Ate Zay. Mayroon siyang mabait na asawa. Anak ng Diyos. Di ba? Hindi naman siya tamad. May trabaho naman. O, di ba? Kalat talaga siya. Yung pain niya na palitan ng gain. Hallelujah! Di ba? So, yun ang bagay na gusto natin matutunan na ang pain is a door of opportunity. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Tingnan mo natin yung verse. Sabi sa verse 3, lalong matatag ang inyong pananampalataya matapos inyong mapagtagumpayan ang pagsubok na yan. Tama ba? Na opportunity ang pain. Di ba? Hindi mo lalong tumatag ang inyong pananampalataya matapos yung mapagtagumpayan yung mga pagsubok na yan. Imagine, church, ha? Dahil sa mga nangyayari sa buhay natin, dahil sa mga kirot, sakit na ating naranasan, doon tayo pala tumatag. Doon tayo tumibay. Amen? Tingnan yung mga probinsyano dito. Diba? Ang mga probinsyano, nag-aaral yan, walang baon. Diba? Minsan walang kain. Pero nagtuloy-tuloy sa pag-aaral. Saan sila tumatag? Dahil doon sa mga na-experience nila. Tingnan mo yung mga bata ngayon. Di pa pasok sa school pag walang baon. Diba? So kakaiba. Kaya tayo tumatag. Sa ating mga pananampalataya, tumibay tayo dahil po sa mga na-experience natin. O mga nanay. Diba, bakit nyo pinapaaral yung anak ninyo? O, diba? O, alam nyo ba magastos? Masakit sa bulsa. Sabi nyo nga kanina. O, kasi ayaw natin iparana sa kanila yung naranasan natin. Dahil doon sa mga naranasan natin, doon tayo natututo. Doon tayo tumibay. Doon tayo lumalago.
At doon natin pinapakita na kaya natin mabuhay kahit mahirap tayo. Amen. Amen? Kasi lagi sinasabi, wala talagang Diyos. Bakit kami naghihirap? No. Tandaan nyo, ang problema ng mahirap at ang problema ng mayaman, parehas lang din. Totoo. Diba? Tumakbo ako sa bundok, kahapon. Tumakbo kami sa bundok, talagang naghanap kami ng kainan sa bundok ng mura. Mura ang mamahal. So, ganito pala yung mga pagkain ng mga mayaman. Pero tandaan nyo, mayroon talagang pagkain pang mahirap din. Alam mo, binabalansi pala ng Diyos. Sabi ko, habang kumakain ako, binabalansi pala talaga ng Lord para mabuhay ang tao, para walang i-reason out ang tao. Amen? Pag ikaw ay konti lang yung financial mo, tama lang din yung gastusin mo. Tama ba? Sapat lang din yun. Pag ikaw ay mayaman, malaki yung pera na mapasok sa'yo, malaki din ang bayarin mo. Di ba? Tama ba mga kapatid? Di ba? O yan si CR. Totoo natin yan. May aircon yan sa bahay nila. O, di ba? So, siguro, kaya may aircon siya, kasya yung budget niya doon. Apay, nagsubo kami, Kuya Zé, di ba, meron din kami aircon. Nag-try kami. Talagang minumonitor ko. Kasi araw-araw yun, oras lang yun. Sabi natin 5 hours. Mayroon na siya 13 kilowatts. Sabi ko sa misis ko, kaya mo bayaran? Sabi natin 12 pesos. Di ba? Sabi siguro alternate na lang. Di ba? Kasi wisdom yung binigay sa atin ng Lord eh. Di ba? Kasi kung gayahin mo, yung mayaman, baka hindi kaya ng mo. Di ba? Tama lang mga kapatid. Sabi ko, tama lang. Di ba? Pwede naman tayo tumikim ng malamig. Isang araw. Sunod na ako, mainit na ako. Alternate lang. Di ba? Para magsapat yung pera mo kasi kung gustuhin mo talaga, baka mamaya ikaw rin maghirap. Amen. Tama mo ba? Kaya sabi ko, Lord, salamat na may wisdom tayo. Yung mga na-experience natin sa buhay, ito pala ay nagpapatibay. Amen? Sa atin. Kaya nakatayo ka ngayon sa harapan ng Diyos dahil experience mo ng magutom. Experience mo ng magka-problema. Lahat yan experience mo na. Kaya tumatatag ka dahil po sa mga nangyayari sa buhay mo. Yung mga sakit, di ba? Ang sabi nga dito, hindi tayo pwede magpatuto kung hindi natin napagdaanan. Tama ba? Hindi tayo pwede makapagpatuto sa kapwa natin kung hindi natin ito nararanasan. Mahirap talaga mag-encourage sa mga mahihina kung hindi natin na-experience. Di ba? Kaya kung nangyayari, alam mo, dumaan din ako dyan. Dumaan din kami ng gutom. Kumain kami ng puso. Kanin namin saging. Di ba? Ulam namin talbos ng kamuti. Kanin namin kamuti. Pero nabuhay kami. Di ba? Tama mo mga kapatid. Experience nyo ba yun? Tingnan yung ginawa ng Diyos. Punta kayo sa bundok, yung mga ita, bakit nabubuhay? Di ba? Kasi lahat yan, ginawa ng Diyos, balanse. Depende yun sa kakayahan natin at yung mga na-experience natin, bakit opportunity ito, dito tayo tumatatag. Dito tayo natututo. Kaya nga ayaw natin ipa-experience sa ating mga anak. Pero tingnan mo yung mga anak mo, naghirap din. Di ba? Nakaranas din ng sakit. Sakit kaya sakit sa ulo mag-aral. Di ba? Sakit sa ulo mag-memorize. Although hindi sila nagbayad ng tuition, pero nakakaranas pa rin sila ng sakit. Bakit? Gusto nilang mag-mature. Andaan yung mga kapatid yan. Lahat na experience natin, dito tayo tumatang. Dito tayo mag-mature sa ating pong mga pananampalataya. Ano sabi ng Gawa 14 verse 22? Gawa 14:22, pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad. Tingnan nyo ha? Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Makinig kayo ha? Pagdaranas muna kayo ng maraming kapigatian bago kayo makapasok sa karya ng Diyos. Imagine, church, yung word na sinabi unang pinatatag. Ibig sabihin talaga magdanas tayo ng kapigatian. Alam mo yung word na kapigatian? Ang bigat nun. Mga hirap sa buhay yon. Kaya pala, ini-experience tayo yung ganun mga bagay, dito tayo pinoprocess sa earth bago tayo pumasok sa Kingdom of Heaven. Ang sabi dito, yung mga naranasan natin, nagdanas kami ng pain,
nagdanas ka man ng hirap, at hindi ka nagkasala, namuhay ka pa rin ng matuwid, faithful ka pa rin sa Panginoong Diyos, at dito pala tinitis tayo ng Lord para malaman kung karapat-dapat ka sa langit. Kaya pasalamatan mo yung mga pain na dumating sa buhay mga kapatid. Amen? Diba? Kasi ito po ay isang pintuan ng oportunidad para sa atin. Huwag ka naman sabihin, lahat na nakapagsubok, welcome sa bahay. Naman ka lang. Diba? Pag may dumating, Lord, thank you so much. Dahil dito po, tatatagpo yung aking pananampalataya. Amen? Hello? Diba? Dito tayo tumitibay. Dito tayo tumatatag mga kapatid. Kaya salamat sa pain. Amen? Palakpakan natin si Lord. Last one. Ito yung uli. Ano yung una? Bakit blessing ang pain? Number one is necessary. Amen? Kailangan talaga part ng life yun. At pintuan ng opportunity. Okay? The third one, pain is the way to grow faith. Pain is the way to grow faith. Gusto nyo lumago yung pananampalataya ninyo? Tumakay sa pain. Kailangan dumaan sa pain. Ang galing ni Pastora. Talaga naman mga pastora tayong suportado, sumusuporta. Amen? Tingnan mo niyo yung mga bata. Bago yan lumakad ng matuwid. Okay? Bago lumakad yan ng matuwid na paglakad o maayos na paglakad, ano ko nang dinanan? Bukol. Di ba? Bukol, sugat, pagulong, di ba? Pagkahulog. Nahulog pa nga yan, di ba? Pero tingnan nyo, natututo siya, tama po ba? Nag-iingat na siya. At doon, lumalakad na siya ng tama para na siya mahulog. Ano yung nagmumotor? Yun lang, kasama nga dapat yun eh. Yung na-experience yun. Galing mo, Pastor, alam mo, totoo talaga kasama sa offline yung magmumotor. Binawasan ko lang. Kasi totoo yung mga nagmumotor, ayaw natin masaktan, pero bakit marami nagmumotor? Di ba, binawasan ko lang yung masyado yung pain. Ay, masyado, alam ko naman yung mainit na. Nag-iinit na rin tayo sa Panginoon. Okay? So doon tayo natututo, tama si Pasura yung mga nagmumotor, habang nasusugatan, lalong natututo. Yes! Di ba? Habang nasasaktan, lalong natututo. Laman ka nun. Kaya wag natin tanggihan yung pain. Amen? Tanggapin natin yon. Di ba? Yung misis ko nga eh. Sumakay ng motor nung baguhan pa ako. Abay, na-aksidente kami. Ang dami kong sugat. Ang dami niya rin sugat. Ito pa lang siya eh. Woo! Di ba? Sinumpay yung motor. Ayoko nang sumakay. Sabi ko, ayoko nang sumakay. Paglakad na lang ako. Sigurado pa. Galit na galit. Pero kayo, sumasakay pa rin, ha? Masarap talaga ang pain, ano? Di ba? So, ganun tayo mga kapatid. Kaya, yung pain, ayaw man natin, nangyayari at nangyayari pa rin. Talagang part na ng life natin yan, okay? So, ito pala ay nagmamature tayo at pinupurify tayo ng pain. Tingnan mo natin yung verse 4 ulit. Sabi ng verse 4, dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Amen? Tingnan niyo po. Kaya pala nangyayari sa buhay natin yung pain. Kasi nga, dito tayo, pinupurify ng Panginoon. Yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin, tinitingnan tayo ng Lord ko, mamuhay ka ng matuwid. Kaya dapat tanggapin mo yung mga pagdiyagaanan mo sa buhay. Kasi yung pain na naranasan natin, ito po ay paglago ng ating pong pananampalataya. Diba? Sabi ko kasi na para itong hagdanan ng paglago, yung pain. Diba? May step 1, may step 2, step 3 hanggang makaabot ka doon sa dulo. Diba? Si Paul, di ba sinabi ni Paul? Patuloy akong tumatakbo. Diba? Maraming bisis akong nadapa, nasugatan. Diba? Pero pilit akong tumayo. Makaabot lamang ako doon sa finish line. Amin, church, kaya kung maraming bisis bang kayo nakaranas ng sugat or pain or sakit sa buhay niyo, tandaan niyo kapatid, malalampasan o maaabot nyo rin yung finish line na yan. Tama mo ba, church? Kaya ito po ay paglago ng ating pong mga pananampalataya. 2 Timothy chapter 2 verse 22. 2 Timothy 2 verse 22. Kaya nga, iwasan mo ang masamang hilig ng kabataan. Pagsikapan mo maging mga tarungan, tapat at mapagmahal, at mamuhay ng payapa kasama ang mga taong may malinis na puso at tumatawag sa Panginoon. Imagine, church, iwasan natin yung
Sabi diyan, yung hilig ng kabataan, yung mga samang gawa ng kabataan. Alam mo yung mga kabataan, di ba? Dapat pa natin iwasan yun. Bakit? Kasi pinoprocess tayo ng Lord para maging pure, maging genuine. Alam nyo ba na para kayong ginto? Agree ba kayo doon? Okay. 1 Peter chapter 1 verse 7, sabi diyan, ang ginto na nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang iyong pananampalataya na higit kay isang ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Imagine nyo lang mga kapatid, kung ikaw yung ginto at susunugin ka, dodorogin ka, abay, ang sakit nun! Pero dito para tayo inaayos ng Lord. Tinatanggal yung mga weakness natin. Tinatanggal yung mga kahinaan po natin, church, para lumabas yung totoong ikaw. At pag lumabas sa totoong ikaw, karapat-dapat ka nga sa kaharian ng ating Diyos. Amen? Malinaw po ba na ang pen ay blessing? Amen. Okay? Malinaw tayo doon. Dahil number 1, ang pen ay necessary. Part ng buhay talaga yan, church. Ayaw man o hindi, nangyayari at nangyayari pa rin. Okay? Ano pa pangalawa? It's a door of opportunity para tayo tumatag, tumibay, lumago ang ating pong mga pananampalataya. Kaya salamat sa pain. Dito tayo natututo. Tama mo ba? Dito tayo nag-mature. The last one, ito pala ay paraan para lumago ang ating pananampalataya. Pag mature ka na, pag lumago yung faith mo, ibig sabihin nakikita sa'yo yung maayos na buhay. Malinis na buhay. Kasi nalampasan mo lahat ng mga trials na dumating sa buhay mo. Kaya challenge ko sa inyo mga kapatid, kung naniniwala ka na ang pain ay blessing, sa ayaw mo man at sa gusto, kailangan mo itong tanggapin. Bakit? Dahil ito pala ay pagpapakita ng iyong katapatan at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amin ba tayo doon? Amen. Palakpakan natin muli si Jesus. Hallelujah, Lord. Thank you so much. Tayo po yung mukha tayo manalangin. Dahil ng Diyos, maraming salamat, Ama, sa mensahe mo ngayong umaga na kami po'y pinalakas mo sa aming pong mga naranasan. Tunay nga, Ama, na hindi kami makakatakas o makakaiwas sa sakit o mga kirot na aming pong naramdaman araw-araw. Ngunit nagpapasalamat kami ayon sa mga salita mo, ito pala ay part na ng buhay namin. Ito pala ay blessing para kami umunlad, lumago, tumibay ang aming pananampalataya sa iyo at maging malinis kami sa harapan mo, Panginoon. Salamat, Lord God, sa mga naranasan po namin. Naniniwala po kami, O Diyos, na itong mga naranasan po namin, magsisilbing kalakasan namin ito at magsisilbing aral para sa amin upang kami lumalim at matuto pa, Panginoon. Umaasa kami, Lord God, ang mga salita mo ay silyuhan mo ito sa aming mga puso na banal mong Espiritu upang ito di manakaw ng kaaway. Bugkos magpaalala sa amin kung kami po ay nakaranas ng sakit sa aming pong mga buhay. Salamat, Lord God, sa pagpapaalala at sa pagpapalakas. Sa iyong karangalan, kapulit, kapasalamatan. Sa pangalan po ni Isos, ang lahat ng pagpala ngayon ay sumigaw na. Amen. Amen. Palakpakan natin ulit si Lord. Hallelujah. Glory to God. Ay, tuloy-tuloy siya. Nagsa-cycle po siya. So, ayun po. Tapos, ito din pong mga blessing na to na ginagamit natin para ibigay sa ating Diyos at para sa kanyang gawain, ay ginagamit naman ng Diyos para naman yung mga for protection na rin po. Hindi lang siya maging blessing for financial, blessing din sa mga health natin, sa protection sa pamilya natin. Ayun po yung essence ng pagbe-blessing. So, kaya po patuloy po tayo magbigay po sa ating Diyos.
Hallelujah, hallelujah, purihin ka Diyos naming Ama ng sa langit. Salamat po Panginoon sa mga handog at ikapo na ito at kakayahan po na kami po'y makapagbigay. Salamat po Panginoon sapagkat batid po namin Lord God na gagamitin niyo po ang mga handog at ikapo na ito para po sa ikalalago Panginoon ng inyong bahay panambahan. Salamat Panginoon dahil batid po namin Lord God na gagamitin niyo po ito para po makapagligtas ng mga kaluluwa o God. Father God Almighty, patuloy po namin dinadalangin, Lord, at kiniklaim ang apo-apo niyo pong biyaya, Lord God, na dadaloy, Lord God, sa bawat buhay po ng bawat isa, Panginoon. At tunay nga po sinabi niyo, Lord God, na hindi po kami magkukulang, kundi kami po yung magkakaroon po ng siksik, liglig, at walang sukat paglagyan ng mga apo-apo na biyaya hanggang as long, Lord God, na kami po'y sumusunod sa inyo, Lord God. Lord, kayo niyo po siya sa atin niyo ang puso ng bawat isa at patuloy niyo pong taniman ito, Lord God, ng malaking desire, Lord God, na pagsunod sa inyo at ng masayang puso, Lord God, lalo na po, Panginoon, sa paghahandog para po, Panginoon, sa mga gawain, Lord God, ng inyong iglesia. Lord, maraming pong salamat. Inaalin po namin muli sa inyo mga handog at kapo na ito. At Lord, batid niyo rin po ang mga desires at mga dalangin ng aming mga kapatiran, Lord God. Lord, kayo na po, Panginoon, ang siyang mag-meet, Lord God, ng mga ito, Lord God. At tunay nga po, sabi niyo po sa inyong salita na all together works for good for you, Lord God. Lord, maraming pong salamat sa inyo po ang mataas na papurit pagsamba, O God, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.